Tuloy na sa susunod na linggo ang pagdinig ng House of Representatives sa flood control scandal. Balak din daw ng Kamara siyasatin ang iba pang infrastructure projects ng gobyerno. Ang agenda report hatid ni Joan Manalo. Kasado na sa September 2 ang simula ng House inquiry patungkol sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon ito kay House Public Accounts Committee Chairperson at Bicol Saro Representative Terry Ridon. Anya, iimbitahan ng komite sa pagpupulong ang DPWH, lahat ng mga kontratistang nakakuha ng malalaking proyekto at iba pang resource persons. Iimbitahan din po natin yung Sims Construction Trading, yung pong itinuturo po na kontratista ng ghost projects sa Bulacan. Dagdag pa ni Ridon, maaari rin daw nilang ipatawag sa hearing si former Batangas Representative Eric Buhain dahil sa umano'y pamimili niya ng mga kontratista sa mga flood control project ng DPWH sa nasabing distrito. This can be a subject of a future Infracom hearing. No? Kasi una, involved po yung district engineer dito. Pangalawa, meron pong actual corruption allegations. Pangatlo, meron pong actual bribery attempt. Matatanda ang isiniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na tinangka raw siyang bayaran ni DPWH District Engineer Abelardo Calalo para hindi siya mag-imbestiga tungkol sa anomalous projects. Bukas din daw silang imbitahan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong para mapangalanan niya under oath ang 67 lawmakers na sangkot umano sa anomalya sa flood control projects. Balak din imbestigahan ng House Infrastructure Committee ang iba pang mga proyekto tulad ng mga depektibong tulay at magkakaroon din ng ocular inspection ng Kamara para makita kung may proyekto ba talaga o wala. Whether it is a NEP-originated project, whether it is a congressional initiative-originated project, pagka po ginost po ninyo yan, pagka po ginawa po ninyo nga substandard yan, meron po dapat itong aktual na pananagutan sa batas. Pabor din si Ridon sa lifestyle check order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero dapat ay all-encompassing ito. I think wala naman ng problema na magkaroon din po ng lifestyle checks sa mga miyembro po ng Kongreso, miyembro po kahit ng hudikatura. Meron po talagang mga expectations on all government officials, on all government employees, na talaga mo pong dapat we should be able to lead and live modest lives. Ani Ridon, napakahalagang mapanagot ng mga nasa likod ng anomalous at ghost flood control projects sa bansa dahil buhay at kaligtasan ng bawat Pilipino ang nakataya rito. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.